Ang unang pagbasa ngayon ay hango sa aklat ni Isaías na isang kilalang propeta sa Biblia na naghula ng pagdating ng Mesiyas na tutubos sa kanyang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. Hinihimok tayo ni Propeta Isaías na hanapin ang Diyos at talikuran ang kasamaan. Lahat tayo ay tinawag upang tanggapin at yakapin ang awa ng Diyos. Binigyang diin ni Propeta Isaías ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga pag-iisip ng tao at mga kaisipan at paraan ng Diyos. Ang banal na karunungan ng Diyos ay higit pa sa pag-unawa ng tao dahil ang mga paraan at pag-iisip ng Diyos ay higit pa sa atin. Ang aklat ng mga awit ay isang patuloy na papuri sa kadakilaan at mga katangian ng Diyos. Ito ay isang awit ng kagandahang loob, awa, pagtitiyaga, kabaitan at katarungan ng Diyos. Itinatampok ng awit na ito ang pagiging malapit ng Diyos sa mga tumatawag sa Kanya. Ang kadakilaan ng Diyos ay hindi nasusukat. Sa lahat ng pagkakataon ng aming makakaya, pupurihin namin ang iyong pangalan, O Diyos. Sa ikalawang pagbasa ngayon sa mga taga-Filipos, ipinahayag ni San Pablo ang kanyang debosyon kay Kristo na nagsasabi na ang buhay o kamatayan, dinadakilan niya si Kristo. Si Pablo ay nalilito sa pagitan ng pagnanais na umalis at makasama si Kristo o manatili para sa kapakanan ng mga taga-Filipos. Hinihikayat sila ni San Pablo na mamuhay ng karapat-dapat sa salita ni Kristo. Siya sa oras na ito ay nasa bilangguan. Kung paanong ang wastong pag-uugali ay nagpapatunay sa katotohanan at sa pag-asa ng Ebanghelyo, ito rin ay nagpapatunay sa paghatol sa mga tumatanggi sa Ebanghelyo. Ang talinhaga ng mga manggagawa sa ubasan ngayon ay nagbibigay diin sa kabutihang loob ng Diyos at iba't ibang pamantayan mula sa pagiging patas ng tao. Ang may-ari ng lupa ay nagbibigay ng pantay na sweldo sa kanyang mga manggagawa anuman ang oras ng trabaho. Inilalarawan nito ang masaganang biyaya ng Diyos na hindi nakatali sa ating mga kumbensyonal na mga paniniwala. Ang kaharian ng langit ay tulad ng isang may-ari ng lupain na umupa ng mga manggagawa sa iba't ibang panahon. Ang mga trabaho lamang ng isang oras ang makatanggap ng kaparehong sahod gaya ng mga nagtatrabaho sa buong araw. Itinuturo ng kabutihang loob ng may-ari ng lupa na ang mga paraan ng Diyos ay hindi nakabatay sa mga pamantayan ng tao sa pagiging patas. Ang mga gawin ng pag-upa ng may-ari ng lupa ay sumasagisag sa paanyaya ng Diyos sa mga tao sa iba't ibang yugto ng kanilang buhay na sumapi sa kanyang kaharian. Ang panahon ng may-ari ng lupa ay naghahanap ng mga manggagawa sa buong araw. Ang biyaya ng Diyos ay makukuha ng lahat kahit kailan sila bumaling sa Kanya. Nadama ng mga manggagawa na nagtatrabaho ng mas matagal na mas karapat-dapat sila kaysa mga nagtrabaho ng mas maikling panahon. Ang kanilang reaksyon ay nagpapakita ng tendensya ng tao na ihambing ang sarili sa iba't ibang sukatan ng pagiging patas ayon sa ating sariling mga pamantayan, sa halip na pahalagahan ang kabutihang loob ng Diyos. Ang talinhaga ng mga manggagawa sa ubasan na ito ay naglalarawan ng pagbubukas loob ng Diyos na hindi nakabatay sa ating pantao na mga ideya sa pagiging patas. Malaking ibinigay ng Diyos sa Kanyang biyaya sa lahat ng tumutugon sa Kanyang tawag, anuman ang kanilang mga kalagayan o kung gaano kalaki ang kanilang nagawa.
Tayong lahat ay mga katiwala ng mga ari-arian ng Diyos at tinawag na maging tapat at malasakit sa mga dukha at mga dayuhan. Sa paraan ng ating pagmamalasakit sa iba, malalaman ng mga iba na tayo ay mga tagasunod ng Diyos. Kung paanong si Kristo ay naging para sa atin, dapat tayong maging pareho para sa isa't isa. Ang pantay na bayad ng lahat ng mga manggagawa ay nagtatampok sa walang hanggang biyaya ng Diyos. Ipinakita nito na ang kaligtasan ay isang kaloob na inialay sa lahat, anuman ang kanilang pinagmulan. Hinahamon tayo ng talinhaga na baguhin ang ating pag-unawa sa pagiging patas mula sa limitadong pananaw ng mga tao tungo sa walang limitasyong pagbubukas palad ng Diyos. Ito ang nag-uudyok sa atin na makita na ang mga paraan ng Diyos ay lumalampas sa ating mga paniwala at ang kanyang biyaya ay hindi matatamo o masusukat ng ating mga pagsisikap. Ito ang pangunahing mensahe na ipinarating ni Jesus sa buong ebanghelyo ngayon. Binigyang diin ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay kumikilos sa mga prinsipyong iba sa mga pamantayan ng mundo. Tinatawag niya tayo na pabayaan ang ating pakiramdam ng karapatan at pahalagahan ang kagandahang loob ng Diyos sa lahat ng tumutugon sa kanyang tawag. Pinagsasama-sama ang mga tema sa paghahanap sa mga daan ng Diyos, pagkilala sa mga katangian ng Diyos, pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo at ang pag-unawa sa banal na pagbubukas loob. Manalangin tayo. Ama sa langit, himukin mo kaming laging hanapin ang iyong karunungan. Purihin ang iyong mga katangian at iayon ang aming buhay sa mga halaga ng iyong mga turo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo ang aming panalangin. Magdala ng pag-asa at kagalingan sa lahat na nangangailangan. Ang mga dukha, ang mga walang tirahan, ang mga homebound at mga imigrante, ang mga nagdurusa dahil sa sakit, kalungkutan o paghihiwalay, ang mga binihag ng takot. Naway malaman ng lahat ang himala ng iyong biyaya at lumapit sa iyo. Amen.